Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang paksa natin sa ngayon sa wikang Arabic ay al-hathu ala dhikrillah. Ibig sabihin nito mga kapatid ay ang paghimok sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang mga Muslim, bilang mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay gunitain natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming paggunita, sapagkat hinimok tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gunitain natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng marami. Waqad hathana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-ikthari min adh-dhikr wa bayyana lana annahu yakunu fi kulli al-awqat. Katiyakan na hinimok tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paggunita ng marami, paggunita, pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay ipinaliwanag niya sa atin na kung saan ay isinasagawa o mangyayari ito sa lahat ng mga oras, fi kulli al-awqat, fi jami'il awqat, sa bawat mga oras o sa lahat ng mga oras. Ayon sa naisalaysay ni Abu Darda radhiyallahu anhu, kanyang sinabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Qalu bala. Qala dhikrullah ta'ala. Tingnan ninyo mga kapatid, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano babanggitin ko ba sa inyo, sasabihin ko ba sa inyo, ituturo ko ba sa inyo ang mainam sa inyong mga gawain, waskaha inda malikikum, at pinakadalisay, pinakamalinis doon sa inyong tagapagmamayari. Kasi al-malik bimana al-malik wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa al-malik wal malik. Kasi ang malik ay, ang kahulugan niya ay malik, yung tagapagmay-ari o tagapagmamay-ari o nagmamay-ari. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang malik, siya ang hari, siya rin ang malik, siya ang nagmamay-ari. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, pinakadalisay, pinakamalinis doon sa inyong tagapagmamay-ari, doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, warfa'iha fi darajatikum, at pinakamataas o nagpapataas sa inyong mga antas, fi manazilikum fil jannah yawmal qiyamah, sa inyong mga katayuan, sa inyong mga paruruunan sa paraiso pagdating sa kabilang buhay. Wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq, at mas mainam sa inyo kaysa sa paggastos ng mga ginto at wariq, fiddah, mga pilak, gold at saka silver, pamimigay ng kawang-gawa, kahit na ito pa ay mga ginto o kaya ay mga pilak, mas mainam pa. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum
fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, at mas mainam sa inyo kaysa sa pakikitagpo, pakikipagkita ninyo sa inyong mga kalaban sa panahon ng digmaan, na kung saan ay hahampasin ninyo ang kanilang mga liig at hahampasin nila ang inyong mga liig. Ibig sabihin ay papatayin ninyo sila at papatayin nila kayo dahil nga sa panahon ng digmaan, paglalaban sa mga kalaban, sa mga hindi mananampalataya, sa mga mapang-api o sa mga masasamang mga tao. Qalu bala, sinabi nila ang mga sahaba na naroroon sa oras na iyon na pagtanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi nila, opo. Qala dhikrullahi ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paggunita sa Allah, ang kataas-taasan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, wa qad amara Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu al-mu'minin bil ikthari min dhikrihi wal mudawamati alayhi. Katiyakang pinagutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin na mga mananampalataya na damihan nila ang kanilang paggunita sa Kanya, ang kanilang pag-alaala sa Kanya, at panatilihin ito. Hindi lamang isang oras, hindi lamang isang panahon, o hindi lamang na kung saan ay nasa panahon ng kagipitan, nasa panahon ng pangangailangan, kundi sa lahat ng oras. Ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na gunitain natin siya ng maraming paggunita, maraming pag-alaala. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, o kayong mga nanampalataya, ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira, gunitain ninyo ang Allah, alalahanin ninyo ang Allah, dhikran kathira, ng maraming paggunita, maraming pag-alaala, wasabbihuhu bukratan wa asila, at luwalhatiin ninyo siya sa umaga at sa hapon. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isang pangyayari na naisalaysay ni Abu Huraira, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglalakad. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah, naglalakad doon sa daan sa Makkah. Famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan, nadaanan niya ang isang bundok, dumaan siya sa isang bundok na ang tawag dito ay Jumdan. Faqala siru hadha Jumdan, sinabi niya, magpatuloy na kayo sa paglalakad. Sinabihan niya ang kanyang mga kasama, ang mga sahaba, hadha Jumdan, ang bundok na ito ay Jumdan, ito ang Jumdan. Sabaqal mufarridun, nangunguna ang mga mufarridun, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah, sinabi nila, ano yung mga mufarridun, usugo ng Allah? Qala adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat, ang mga mufarridun ay ang mga lalaking ginugunita nila, inaalaala nila ang Allah ng maraming paggunita o maraming pag-alaala, at ganun din ang mga babae na ginugunita din nila ang Allah, inaalaala nila ang Allah ng maraming pag-alaala. Ang mufarridun, mga kapatid, ay yung mga mapag-isa,
Ibig sabihin nito ay natatangi ang kanilang kalagayan sa iba. Gumugunita sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, samantala ang iba ay hindi gumugunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa nila ang Allah na nag-iisa sa pamagitan ng kanilang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pagpapaliwanag sa mufarridun. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung itanong ng mga sahaba, ano po yung mufarridun o sugo ng Allah? Sinabi niya, "Adh-dhakirun Allah kathira wa dhakirat." Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. At ang mga lalaking gumugunita sa Allah ng maraming paggunita, ganun din ang mga babae na gumugunita sa Allah ng maraming paggunita. Adh-dhakirun Allah kathira wa dhakirat. A'adda Allahu lahum, inihanda ng Allah para sa kanila, maghfiratan, ang kapatawaran, pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, wajiran azima, at napakalaking gantimpala. Napakalaking gantimpala ang paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya kabilang sa bakas ng paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, resulta ng paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, bukod sa kapatawaran at malaking gantimpala, bakas ng paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala ay husulu tuma'ninatil qalb. Yung matatagpuan mo, makukuha mo yung kapanatagan ng puso. Kapanatagan, magiging panatag yung taong nananampalataya na laging gumugunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub." Alladhina amanu, sila yung mga mananampalataya. Sila yung mga nanampalataya. Silang mga nanampalataya. Wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, na nagiging panatag ang kanilang mga puso dahil sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Walang pag-alinlangan na ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakapanatag ng mga puso. Nakakapanatag ng mga puso. Kaya mga kapatid, lagi natin gunitain ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anumang oras, gugunitain natin palagi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat nagiging panatag o magiging panatag ang ating puso, at saan man tayo naroroon, gugunitain natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi tayo makagagawa ng anumang mga malalaking kasalanan o anumang mga paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat lagi natin naalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.